Pinuri ni Senator Bato de la Rosa si Pangulong Marcos Jr. sa malinaw na pagsasabi na hindi tutulungan ng administrasyon ang International Criminal Court or ICC sa investigasyon nito sa madugong war on drugs sa administrasyon ng dating Pangulong Duterte, kung saan nagsisilbing hepe ng pulisya ang mambabatas. Sa gitna ng sinasabing natapos ng mga investigador ng ICC ang kanilang pagsisiyasat sa kontrobersyal na gera laban sa ilegal na droga, at hinimok ang presidente na maging tapat na tao at sabihin ang totoong paninindigan hingil sa usaping ito. I want to start with that, sir. The president made an assurance yesterday that wala daw jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. And he says that the government will not lift a finger to help them. Let's first listen to what exactly the president said. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Ayan na po, Senator. Nagsalita na po si Pangulo. What is your reaction? Kahapon lang po yan. My simple reaction to that thing is this one. Okay. I salute the President for his bold statements. Siya ay isang Pangulong may bayag at may isang salita. Pangulong may bayag at may isang salita. Tama ba ang narinig ko? Paki-comment down. That's how I describe the President. You were assured, di ho ba, Senator, kaya sabi ko ngayon na nakangiti po kayo dahil nung ilang araw, sinabi mo nga parang in so many words, no, tapatin nyo na kami. Tapatin nyo na ako. Pinapasok ba dito yung ICC o hindi? Kasi, sinasabi mo nga in the past, the President assured you, I think during a dinner in Malacanang late last year, that hindi po siya, he said he will not allow the ICC investigators to enter the country. So kung nangyari po last year yon, ang inyong pakiramdam ay talagang hindi po makakapasok dito. Bakit ho kayo nagduda doon sa naging pangako ni Pangulo last year and the past couple of days? Hindi ba talaga ako nagduda, no? Dahil Pinky, sir. personal naman kami nag-usap. Pinky, hindi ba talaga ako nagduda? Yun lang, just to end all these speculations, just to end all this maritising, lahat na mga lumalabas na mga balita. Para matapos na, I wanted for the President to make clarificatory statements para once and for all, matapos na ito lahat. So, yun nga, sinabi ka ni Pangulo na ICC is a threat to our sovereignty. And therefore, it doesn't want our government to lift a finger in the probe that ICC is having in our country. So, very clear yung kanyang sinabi ngayon. So, tapos na ang usapan dyan. Yung mga bleeding hearts dyan na gusto talaga kami ni President Duterte na makulong doon sa dahig, babay na. Tapos na. But, Senator, kayo ho ba naniniwala? Meron ho ba kayong natanggap na balita from your own sources that dumating po yung ilang investigador, kung totoo man, late last year, December of 2023? Meron akong nababalitaan, pero I need confirmation coming, official confirmation coming from the government bago ako talaga fully mag-conclude na indeed tapos na yung investigation nila. So, sabi ng Pangulo na hindi siya mag-cooperate, so paano sila makapag-conduct ng investigation kung hindi pinapakooperate ng ating Pangulo, ang ating mga government agencies? But do you think that they entered the country in December 2023? Is that something siguro na makukumpirma rin po? Merong nagsasabi, pero hindi ko nga ma-confirm. I see. So, posibleng nandito, but there's no confirmation. Because the President also said in that statement yesterday po, no, Senator Bato, na
kung pumasok man sila dito, pwede parang as ordinary, yun ata yung ginamit niyang salita as ordinary individuals. Pero meron pa siyang dinagdag na binabantayan namin sila dahil hindi kami papayag dun sa mga government agencies na makipagtulungan sa kanila. So, I guess the point here is, sir, posibleng nakapasok, pero may assurance po kayo na kahit man nakapasok po sila dito, ay hindi magko-cooperate ang gobyerno. Posible yan, but wala rin sa yung pagpasok nila dahil hindi basta magkakandak ng full-blown investigation dahil no cooperation coming from the host government, from the host country. So paano sila ngayon magkakandak ng impartial and objective investigation kung isang side lang ang maririnig nila? Yung side ng gobyerno, hindi na maririnig. Action, sir. Doon sa sinabi ni former Senator Antonio Trillanes that the investigators were here December 2023, nag-imbestiga ho sila. And I think sinabi po niya that a warrant of arrest is forthcoming. Hindi ako naniniwala dahil nga si former Senator Trillanes ay destabilizer yan eh. Gusto lang niya mag-destabilize yung relationship between the Dutertes and the present administration. Gusto lang niya mag-away kaya magawa siya ng balita na yan. Kailan ba siya ginawang spokesperson ng ICC? Okay. Pero siya ho ang hindi ho ba? Sa umpisa pa lang involved na po siya dito sa war on drugs. Si Senator Antonio Trillanes filing an information, di ho ba, sa ICC? O sila ba talaga pasimuno niyan? So, nararapat lang rin sa kanila na mangarap na maging successful yung ICC dito sa ating bansa. Pero, hanggang pangarap lang yun dahil ayaw mo talaga mag-cooperate ng ating government. Do you think, sir, that at any point, pwedeng there could be a change of mind or a change of heart? Pero sinabi na ng Pangulo, for the 100th time. Yun ang po sabi niya, for the 100th time. For the 100th time. So, that's very emphatic, no? Emphatic. Ibig sabihin, huwag na kayong magsige pa mag-isip kung ano-ano dyan. Wala na kayong maasahan sa akin. This government will never cooperate with you. So, yun ang ibig sabihin ng Pangulo. And with that, Senator, panatag na po ang inyong loob. Yes, very, very, very panatag ang aking kalooban, Pinky. Hindi na po ako nag-alinlangan pa with that very bold statement coming from no less than the President. Ulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share. Huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.